Hello everyone! It's me again, Joseph, and welcome back sa aking channel. Okay, so for today's video, ay gagawa tayo ng isang makeup-inspired na look. Inspired dito. Yan yung tinatawag nilang parang Douyin makeup, which is trending siya dahil very cute ang kanyang atake. Ayan. So, while we are doing our makeup, mag-story time tayo para masaya. Pinakikita nyo sa aking features ngayon ay nagpagupit. Nasanay na ako na palagi ako nagpapagupit. Napifeel nyo na parang hindi na appealing ang inyong aurahan. Doon ako nagde-decide para magpagupit. Nung bata ako is, pag napansin agad ng tatay ko na mahaba yung pinaka-bangs ko, sinasama niya ako sa palengke, tapos nagpapagupit kami doon, and yun lang. Gupit ng tatay ko sa akin nung bata pa ako is yung semi-kalbo. Very semi-kalbo talaga yung atake ko noon. Which is, I found cute naman sa akin. Kasi, medyo cute pa ako nung bata pa ako. Ngayon parang tsumaka na. Na-stress na. Yeah, so pagkatapos, ano na ang next? Tapos, syempre, nung lumalaki na tayo, nag-iiba na yung mga taste natin sa gupit. Pero ng mga nauusong mga gupit, ng mga nasa modern era na, gano'n. Ay! Sandali lang. So, dahil marami na ang mga iba't ibang uri ng gupit, medyo nagkaroon ako ng idea sa mga ganong klaseng styles. Hindi ko na pinagpatuloy yung pagiging sinikalbo na gupit dahil parang hindi na siya kaaya-aya for my age. Mga pang-bagets lang. And I observed na sa mga pagupitan, most sa mga ginugupit talaga sa mga bagets is yung semikalbo. May nakaligtaang buhok. Hindi tayo nagsasalita. Hindi tayo machika. Nung tumungtong na ako ng high school, doon na ako makapag-decide na mag-change style sa aking hair na nagpapagupit ako. Yun lang. Yun na po yung story doon. Maraming nagbigay sa akin ng mga idea yung mga ganitong klaseng gupit. Tawagin nilang faded. Ganon. Siyempre, meron tayong mga bias, lalo na yung as in, yung request mo talaga ay sinusunod nila na ganito, bawasan lang ng konti, huwag masyadong iklian, ganon. And, yung negosyong paggugupit, very in demand kasi hindi ka nawawala ng customer, di ba? Kasi palagi namang may nagpapagupit. Napakagandang income niya. And lalo na pag halimbawa may mga events like graduations, ganun, mga Christmas parties, ay nako. Napakaraming kita ng mga barbero dyan pag mga ganyang mga araw. Very paldo. Napakagandang hobby or business yung barbershop. Hala, parang gusto ko na yung brown na kulay ng kilay. Merong time talaga worst experience ng aking pagpapagupit. Oh my God! Hala! Naputol! Trinay ko lang sa kanya magpagupit. Nakakaloka talaga. Grabe talaga yung experience ko sa kanya. Nakakaloka siyang maggupit sa akin. Hindi niya na-achieve yung ganito, yung faded. Ganon. Sabi, nung ginugupitan niya ako, parang iba na. Pupunta na sa kalbo, girl. Kasi meron kasing level yung ganito sa malapit sa tenga mo, ganon. May mga level yan, like 0, 1, ganon. Papuntang kalbo na, girl. Magreklamo sana ako. Pero
ano pang magagawa ko? Ayun na, nabawasan na yung buhok ko, di ba? Papunta ng mohawks yung kanyang gupit sa akin. Tapos, ito po yung pinaka-worst. Sabi niya, bawasan natin yung sa taas, yung ganito ko. Sabi ko, sige, pero konti lang. Very konti lang talaga yung binawas niya. Pero ang ginawa niya, sinuklay niya yung buhok ko. Sinuklay niya. Tapos, hindi niya sinunod yung the way I comb my hair. Ganon. Tapos, ginawa pa yan na, grabe, nakakaloka talaga. Ginawa niya, sinuklay niya dito, tapos, ginupit niya, ng mukhang bangs. Tapos, super ikli na niya. Tapos, nagmukha talaga siyang bunot. Kung alam niyo yung bunot, yung sa sahig, ganun talaga yung grabe talaga. Pag ginugupitan niya ako kasi di ba yung tenga ko malapad, pinipitit niyo. As in, grabe ko. Tapos sinabi ko talaga sa sarili ko na, this will be my last. Huli na talaga to. Hindi talaga ako dito babalik ever since. As in, grabe talaga. Pero thankfully, dahil marami nang mga bagong bukas na mga barbershop at meron talaga akong barbershop na as in, subok ko na talaga. Ayan. So, nung first year pa ako, suki na talaga nila ako doon kasi magagaling talaga yung mga barbero and they really give the expectation na ine-expect. Ganon. My check. Panalo si Badet. Palagi kong sinasabi sa barbero na faded and alam na nila yon. Yun na. Sinasabi lang nila sa akin kung is-zero ba natin yung dito. So, this is 0. Kung sa makeup naman, mga shades. Ganon. And so, based sa ating reference ay medyo nude lang yung kanyang eyeshadow. Yun lang naman ang kwento ko. Anong gusto niyo marinig pa na kwento? Ay, dapat sana sinet ko muna. No? One dip is enough. Namamaga. Pero sa tingin ko, hindi ko nalagyan kasi super kitang-kita niya dyan. Ay, wala na. Finish natin yung look natin and babalik ako.